Tumingin ang doktor ng diretso kay Jason sa mga mata. At tila alam na niya kung ano ang sasabihin nito sa kanya. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay malayang bumagsak. At hinayaan niya ang kanyang sarili ng sandaling iyon. Paano naging mabilis ang lahat? I'm sorry, Mr. Sanders. Wala na tayong magagawa. Nagkaroon siya ng cardiac arrest dahil sa mga gamot na ibinigay mo sa kanya para pagalingin siya. Hindi ito maaaring kasalanan ko. Gusto kong gumaling siya para gumaan ang pakiramdam niya. Patay na si Catherine. Binigkas ng doktor ang mga salitang hindi niya pinapangarap na marinig. Hindi ito maaaring mangyari. Napasigaw siya dahil sa sakit na pumapasok sa kanyang dibdib. At ito ang pumukaw sa kanyang masamang panaginip. Binuksan niya ang kanyang mga mata at napabuntong hininga. Bumangon siya at humihingal na umupo sa kama. Isa lang iyong panaginip, sabi niya sa sarili niya. Hindi gusto ni Catherine ang anumang eksperimentong gamot. Gusto nito ng kapayapaan. Pero hindi pa ako handa. Tumingin si Jason sa orasan at bumuntong hininga. 6:00 na ng umaga at alam niyang hindi na siya makakatulog. Tumayo siya sa kama, naligo at nagsipilyo. At isinuot ang Armani suit na paborito ni Catherine. At pinaandar ang makina ng sasakyan upang makita niya ang kanyang mahal na asawa. Tahimik ang ospital ng sandaling iyon. Hindi niya napigilan ang sarili niya. Gusto niyang makita ang kanyang asawa ngayon. Bumukas ang mga pintuan at mabilis siyang pumasok. Ang nurse na nakaupo sa nurse station ay nakatingin sa kanya. Sir, anong ginagawa mo dito? Ang visiting hours ay magsisimula pa lamang. 2 oras mula ngayon. Ako si Jason Sanders at narito ako upang makita ko ang aking asawa. Kaya kung magiging napakabait mo para humadlang sa aking paraan, pipilitin kong i-report ka sa paggamit ng iyong telepono sa oras ng trabaho. Napaawang ang bibig ng nurse sa sinabi ni Jason. Sige sir, okay lang po. Tumingin si Jason sa ibaba at nagsimulang humakbang. Nakasara ang pinto ng kwarto ni Catherine. Nakapatay ang mga ilaw. Ang tanging ilaw sa kwarto ay nanggagaling sa lampshade na nakapatong sa tabi ng kama ni Catherine. Hindi niya maiwasang mapangiti habang papasok sa kwarto. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa bulsa at pinagmasdan ang babaeng mahal niya. Jason, anong ginagawa mo dito? Nakangiting isinara ni Catherine ang librong binabasa at inilagay ang libro sa bedside table. Hindi ako makatulog. Bumuntong hininga si Jason at lumapit sa kama. You're not supposed to be here, sabi ni Catherine sa mahinang boses habang iniiskan ng mga mata niya si Jason. Alam kong hindi pa oras ng pagdalaw. Ngumiti si Jason. Nakita niya ang pagkunot ng mga kilay ni Catherine. Paano ka nakapasok? Ginamit ko ang pangalan ko. Baka nakakalimutan mong ako si Jason Sanders. Tiningnan siya ng masama ni Catherine. Okay, pinagbantaan ko siya na ire-report ko siya sa paggamit niya ng telepono at pag-shopping online sa oras ng kanyang trabaho. Sumimangot si Catherine at umiling. Umupo si Jason sa gilid ng kama. Kamusta na ang pakiramdam mo, Catherine? Hinaplos niya ang pisngi nito at yumakap ito sa kanya. Okay lang. Jason, may gusto sana akong hilingin sa'yo. Gusto ko ng isang araw para maglakad sa labas. Gusto kong ihatid ang aking anak sa paaralan. Gusto kong pumunta sa beach and love all of you, every last piece. Tumulo ang luha sa mga mata ni Catherine. Alam niyang ito ang gusto niya higit sa lahat. Kung yun ang gusto mo, Catherine, iyon mismo ang makukuha mo. A day to remember. Lumiwanag ang mukha nito at napangiti rin si Jason. At makakapag-ice cream din tayo.
Medyo napahagikik si Catherine at sinabayan ito ni Jason ng pagtawa. Alam mo babe, ito ang mamimiss ko kapag nawala ka. Tumingin si Catherine sa kanya at nagkatinginan sila sa isa't isa. Tahimik na nag-usap ang kanilang mga mata. Alam nilang dalawa ang nararamdaman nila sa oras na ito. Masasabi ni Jason na nakakatakot ito. Ipinakita niya ang kanyang matatag na aura at tumawa. Humagikik si Catherine at nakipagkulitan. Pero tahimik nitong sinabi sa kanya na hindi na sila magtatagal. At ang susunod na mga araw ay napakahalaga para dito. Hindi niya kayang tanggihan si Catherine. Umalis si Jason sa ospital at nagtungo sa trabaho. Ang kumpanya ay nahaharap sa isang legal na issue at kailangang maging alerto sa opisina upang makipagkita sa isang abogado. Umupo si Jason sa kanyang upuan pero hindi niya magawang basahin ang mga file sa harapan niya. Maraming tumatakbo sa isip niya kaya lalo siyang nahirapang magbasa. Inilabas niya ang kanyang telepono para tumawag sa ospital. Ngunit hindi niya mapindot ang numero. Paano kung tumawag siya at sabihin ng mga ito ang ayaw niyang marinig? Sinubukan niyang abalahin ang sarili sa trabaho. Ngunit madalas na lumilipat ang kanyang isip kay Ellie. Kailangan ng kanyang anak ang kanyang ina. Umupo si Jason at pinirmahan ang ilang mga papeles sa natitirang gabi habang nagbibilang ng mga oras hanggang sa muli niyang makita ang kanyang mahal na asawa. 8:30 ay isinara niya ang mga libro. Tumayo siya sa kanyang mesa at pinaalis ang kanyang sekretarya. Hindi niya tinawagan ang kanyang driver. Nagmaneho siya sa ospital at naglakad papunta sa room 5 tulad ng ginagawa niya tuwing gabi. Nasa kama si Catherine at nagbabasa ng kwento kay Ellie. And then, they all live happily ever after. Napuno ng malambing na boses ni Catherine ang katahimikan at lumiwanag ang kagalakan sa mukha niya habang nakatingin sa inaantok na si Ellie. Napaangat siya ng tingin nang marinig niya ang yabag ni Jason. Sabi ni Elena hindi siya makatulog. Gusto niyang basahan ko siya ng story. Nakangiting sabi niya kay Jason habang nakasiksik sa ilalim ng kumot. Namiss ko siya. Bulong ni Catherine. Alam ko, pero hintayin mo lang ako. Mahinang wika ni Jason na may hawak na pangako na nagbibigay ng konting pag-asa kay Catherine. Umayos siya ng upo at kinausap si Catherine hanggang sa makatulog ito. Bumalik si Elena para kunin si Ellie at iniuwi ito. Pumunta si Jason sa opisina ng mga doktor. Kamusta, Mr. Sanders? Napangiti si Dr. Markey mula sa mga hawak na papel. Okay lang ako. Pero nag-aalala ako kay Catherine. Gusto niyang umuwi. Tumingin si Jason kay Dr. Markey at pinanood ang pag-iling nito. Jason, ayokong mag-alala ka. Pero kung aalis si Catherine sa ospital na ito, masisiguro kung hindi siya tatagal sa higit na 3 araw. Hindi ko kailangan ang 3 araw. 1 araw ang hinihiling ko. Kailangan niya ng 1 araw. 1 araw para makasama niya ang anak niya. 1 araw para magpaalam. Alam ni Jason na maririnig niya ang isang bagay na ayaw niya. Pero kailangan niyang hingin si Catherine. Hindi ito humihingi ng kahit anong mula sa kanya. At siya ay may utang dito, nang higit pa, kesa sa maaari niyang ibigay. Okay, Jason. Palalabasin ko siya bukas ng umaga. Maaari siyang manatili sa inyo hanggang bukas ng umaga. Pero kailangan mo siyang ibalik sa ospital bago mag 9 AM bukas. Mahigpit na sabi ni Dr. Markey. Kailangang umuwi ni Jason at maghanda para sa huling araw na kalayaan ni Catherine. Nakangiti siyang lumabas ng ospital. Nararamdaman niyang magiging perpekto ang lahat bukas. Nakaupo si Catherine at kumakain ng kanyang almusal nang pumasok si Jason kinaumagahan kasama si Ellie. Napansin ni Catherine ang kakaibang pagpasok ng dalawa.
Anong pinaplano niyong dalawa? Nagtaas siya ng kilay. Mami, pwede ka nang umuwi sa bahay. Sigaw ni Ellie na tumatalon sa tuwa. Sinalubong ni Catherine ang mga mata ni Jason. Talaga, makakauwi na ako. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag kesa sa nakita ni Jason sa loob ng ilang linggo. Ngunit ngayong araw na ito lang, ngumiti si Catherine at tinulungan siyang makabangon ni Jason sa kama. Pinirmahan ni Jason ang kinakailangang papeles at nagpaalam sila kay Dr. Markey. Makalipas ang ilang sandali, maingat siyang binuhat ni Jason palabas ng sasakyan at iniupo sa wheelchair. Tinulungan ni Ellie si Jason na itulak si Catherine papunta sa hardin. Naghanda si Elena ng isang napakagandang picnic para sa kanilang lahat at umupo sila sa ilalim ng araw at nagtawanan. Nanatili sila sa labas hanggang sa dumili at pumunta sa sala. Gumawa si Jason ng popcorn. Kumuha si Elena ng inumin at si Ellie ay nagdala ng mga unan at kumot mula sa mga kwarto. Nakaupo sila habang nanonood ng movie buong gabi. Nakatulog si Ellie kaya binuhat ito ni Elena patungo sa kama. Ilang sandali pa ay nagpasya si Jason na kailangan din nilang magpahinga. Mahaba ang araw na yun at kahit hindi niya aminin ay alam niyang pagod na pagod si Catherine. Gusto ni Catherine na panoorin si Ellie ngayon. Nakita na naman niya ang bahay. Nakita niya ang mga kasambahay na minahal niya. Ngunit ang mga ito ay mas maikli kesa sa gusto niya. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya to make peace with herself at sa kanyang sakit. Mapalad siya na nangyari ang araw na ito. Binuhat siya ni Jason paakyat sa hagdan at inihiga siya sa kama. Kanina ay tinulungan siya ni Elena na magpalit ng damit. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa lieg ni Jason at ibinulong ang kanyang huling kahilingan. Jason, make love to me. Gusto ni Jason pero hindi niya magawa. May sakit si Catherine at ayaw niyang masaktan pa ito. Naging malasalamin ang mga mata ni Catherine. Please Jason, gusto kong maramdaman ang pagiging mag-asawa natin. For the past few weeks parang nanaginip ako at malapit na akong magising. Gusto kong maramdaman ang pangangailangan mo sa akin. Mahal ko si Catherine. Alam kong may punto siya. Ang aming relasyon ay naging dalisay. Dinala ko siya sa kwarto namin at inihiga siya sa kama. Nakahulma ang kumot sa paligid niya. Nakalugay ang buhok niya. Tumingala siya sa akin sa pamamagitan ng kanyang itim na pilik mata at ngumiti. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa aking leeg. Hinila niya ako pababa para salubungin ang mga labi niya. Ang kanyang matamis na labi ay patuloy na nakakapit sa maliit na kontrol na natitira sa aking katawan. At tuluyan niya itong hinalikan. Tinanggap siya nito at sabay na sumayaw ang kanilang mga dila. Ginalugad ng kanilang mga kamay ang isa't isa, tulad ng nangyari noong mga nakaraang taon. Mabilis na tinanggal ni Catherine ang botones ng kanyang damit. Alam ni Catherine ang kanyang ginagawa at wala siyang balak na tumigil. Ginalugad ng kamay ni Jason ang kurba ng bewang nito. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay upang tanggalin ang saplot nito. Hinawakan ni Catherine ang sinturon ni Jason at kinalikot ang bakel. Sinubukan niyang pabilisin ang proseso. Napaungol siya nang maramdaman niya ang maselang bahagi ng katawan nito. Ang gabi ay lumipas sa lubos na kagalakan habang pareho silang nagkulap sa pagod. Ang mga braso ni Jason ay bumalot sa kanyang katawan at ang mabigat na mga mata ay pumikit. I love you, Jason. Ito ang huling bulong niya bago nakatulog ng mahimbing. Ang mga ilaw na kumikislap sa labas ang nagpagising kay Jason at ang tunog ng matalim na hiyawan at mga kuko na bumabaon sa kanyang laman. Ngunit hindi ito dahil sa sexual sa pagkakataong ito. Umiiyak si Catherine sa sobrang sakit. Ang katawan nito ay nakabaluktot
Mabilis na nakarating ang ambulansya sa loob ng 5 minuto. Nagmamadaling inilagay si Catherine sa stretcher nang mawalan ito ng malay. Huminto sa paghinga ang mga paramedic, kung saan sinusubukang i-resuscitate si Catherine. Nabawi nila ang pulso nito. Nag-impake si Jason para sa kung anong dahilan ay hindi niya sigurado. Lumapit sa kanya si Ellie at tumingin sa mga mata niya. Kamukhang kamukha nito si Catherine. Nanlalaki ang mga mata nito at lumakad palapit sa kanya na nakabukas ang mga braso. Daddy, tayo na lang ba ngayon? Garalgal ang boses nito. Pinigilan ni Jason ang kanyang mga luha. Malapit na ang oras ni Catherine at kahit ayaw niyang aminin, sa palagay niya wala na siyang pagpipilian. It's okay, Daddy. You have me. Hinagod ni Ellie ang likod niya para i-comfort siya. Pumasok si Elena na may dalang isang tasa ng kape at isang kumot sa kabilang kamay. Jason, sa tingin ko kailangan na nating pumunta sa ospital. Tatapusin ko na ang pag-iimpake ng mga gamit. Ipasok mo na si Eddie sa kotse. Si Elena ay naging sandalan niya ng napakatagal hanggang nitong mga nakaraang linggo. Dahil may sakit si Catherine, nakatulong ito ng higit pa sa maisusukli niya dito. Tumayo siya at binuhat si Ellie at nagpunta na sila sa kotse. Napatingin siya sa kanyang anak at kumirot ang puso niya sa nakikita niya. Ang pagmamaneho ay masakit. Ilang milya ang haba ng kalsada, ngunit nanatili siyang nakatutok sa kanyang destinasyon. Ang lugar ay naging pangalawang tahanan niya. Ang lugar ay busy pagdating nila. Ang ilang doktor ay tumatakbo sa loob at labas ng intensive care. Umupo siya sa waiting area at naghintay ng anumang balita. Ang tanging magagawa lang niya ay ang maghintay. Maghintay para sa mga balita na maaaring gumawa o makasira sa kanya. Umupo si Elena at nagpadala ng mensahe sa nanay ni Catherine. Ang pagbibigay ng mga update sa status na kalahating oras ang dahilan kung bakit hindi nauubos ang kanyang kape. Pumasok si Dr. Marky sa waiting room at pinalipat sila sa isang espesyal na family room. Nag-shake hand sila ni Jason at umupo. Gustong-gusto ko ang pagiging isang doktor. Ngunit napakahirap para sa akin na maghatid ng mga balitang tulad nito sa isang pamilya. Panimula nito at nakipag-eye contact sa kanila habang nagsasalita. Natuyo ang bibig ni Jason. Ngunit matagumpay na na-resuscitate ang iyong asawa at magigising siya sa susunod na 5 minuto. Ngumiti siya ng maamo at tumingin sa lupa. Kung ganon, ano ang ayaw mo sa pagsasabi niyan sa mga tao? Tumawa si Elena at sinubukang pagaanin ang mood. Well, this is the problem, Mr. Sanders. Kapag nagising siya, ay mas magiging mahina siya. Sa sobrang kahinaan, baka ito na ang huling kanyang paala. Mahina ang boses niya, na halos hindi marinig. Napaiyak si Ellie, at ang tanging nagawa ni Elena ay tumingin sa ibaba. Naiintindihan ko na. Ang puso ni Jason ay tumibok sa hindi matatag na ritmo. Hindi pa siya handang mawala si Catherine. Thank you guys for listening and watching. When all I can is thinking about you.